Nakakagalak na makita kayong lahat dito para po i-celebrate ang buhay ng ating pinakamamahal na si Pastor Elcel San Miguel Fernando. Ecclesiastes 3 shares a very wonderful message about God's timing. It says here, there is a time and season for everything. A time to be born, a time to die. A time to mourn and a time to dance. A time to weep and a time to laugh. But there's one thing that is for sure. And I know na si Pastor Elcel, he has come to that fulfillment and can finally say that everything has been made beautiful in God's time. We are all gathered here today to commemorate and to celebrate his life of faithfulness and servitude. A life well served, a life well lived, a life well loved, and a life well lived according to God's plan. And right now, may I invite everyone to please stand for our opening prayer. Sure. Let's all pray. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataon na to na kami po'y pinagsama-sama mo. Maaaring hindi maganda yung pagkakataon na to sa mata namin. But Lord, we thank you for the life of Pastor Elcel. Thank you that his life is an offering, an honor to your name. At maging paalala po ito nawa sa aming lahat, kaming mga buhay, na ang aming buhay ay maging honor din sa iyo. Maaaring maiksi, mahaba yung buhay ng kung di namin alam, God. But we pray that this gathering would be a reminder for each one of us that a life that is pleasing is a life that is offered to you. Salamat po, Lord, sa buhay ni Pastor Elcel. Salamat na isa siyang paalala na ang buhay namin ay gamitin bilang isang buhay na ganap at kasiya-siya para sa iyo. Isang ganap na buhay na pagsamba. Salamat po, Lord. Palain mo po ang sandaling ito. Pagpalain mo po ang bawat magaganap sa hapong ito. And Lord, I pray that there would be comfort and peace in each one of us, especially sa pamilya po ni Pastor Elcel. Let there be comfort and peace. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Let us please remain standing and let's continue to worship our God together through our voices. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Your promise of love is why my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering. My hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise,
I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, when my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. Let's continue to sing for the Lord, church. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Panginoon, ang nais ko'y kagandahan mo ay mamasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayan sa iyo naman, matatagpuan sa iyo naman.
dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, tanging namang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo namang inialay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, Lord, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo namang inialay, O Panginoon. Ang puso ko sa'yo magpakailanman, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at masumpungan ka sa Lasing Church lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, at masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Lord, to you be all the highest praise and glory and honor. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. And all shall say, Amen. We praise you, God. We praise you. Let's clap our hands for our God. We can all now sit po. Alam niyo po, nakilala ko si Pastor Elsa, napaka-dedicated at hindi siya papayag na kada okasyon, kada may magaganap, walang design, walang pagganap, lagi siyang punong abala kahit pagod siya. And I'm happy to see everyone right now na ang dami-dami talaga nagmamahal sa kanya kasi hindi siya mahirap mahalin, kagaya ng sabi ni Sis Teresa. And itong pagkakataon na to, I know and I believe na masaya siya kasi bukod sa kino-commemorate natin siya at nire-remember, isang way to para ma-expand yung kingdom ng Lord sa pamamagitan niya kahit na sa huling pagkakataon na makasama natin siya ngayon yung katawan lupa niya. So right now po, it is my honor and privilege to introduce to you the man of God who will share his words through us, Pastor Homer Sea. Magandang hapon po sa lahat. Actually, yung energy ko po ngayon ay hindi katulad ng dati. Siguro, affected tayo dahil mayroon tayong kamanggagawa na pumanaw na, no? But ako po ay magsisimula muna sa isang patotoo patungkol sa kanya.
Si Pastor Ercel po ay estudyante ko sa BBCA at totoong nakita ko sa kanya yung kasigasigan sa buhay, no? Alam ko nagtatrabaho ata siya, pero pumapasok po siya sa Bible school. At hindi naman siya nahuhuli sa klase, yung pagdating sa exam, sa mga recitation, mahusay po siya. Kaya nakitaan ko na po siya ng husay. Sabi ko nga, balang araw, siya ay magiging mahusay na pastor. So, nung panahon po ng kami ay nag-aaral, ako po ay nagtuturo sa kanya, ay time po yun na katatapos lang ng pandemic at medyo mahirap pa yung sitwasyon. But hindi po yun naging hadlang sa amin para magpatuloy siya sa pag-aaral. So nakita ko po yung kanyang kasigasigan. At hindi nga po nagtagal, nakasama ko rin siya sa trabaho. Ministry, yung CMAP, ako po ay nasa CMAP, Christian Ministerial Association of Pulilan, kung saan kasama ko po siya. Siguro po natatandaan nyo may tricycle na sumusundo sa kanya. Ako po yun, magkasama ko sa trabaho. At katulad nga po nung nabanggit nung iba, siya ay maaasahan sa lahat ng bagay, sa pagkakataon. Yung bang mga hindi inaasahan, pwede mo siyang tawagin, lagi siyang prepare. Maraming bagay ang hindi ko nagagawa na nagagawa niya. Katulad nung Christmas party po namin, siya po ay hinihintay namin kasi siya magpapagames. Yun po ang hindi ko nagagawa as a pastor, magpagames, ano. So siya po hinihintay namin, kaya lang matagal na, ba't kaya wala? So naghanap kami ng matatawagan hanggang may nag-reply na siya nga pala ay nasa ospital. 7 yata yun eh. Ibig sabihin, kasi nabalitaan ko 2 beses nagpa-ospital. Ibig sabihin, nung maaga pa umuwi at pagkatapos ibinalik sa ospital. So yun po, hinihintay na pinag-prayer namin sa isa't isa na makarecover siya. Kahit hindi siya makarating doon sa party, makarecover siya. Hanggang nalibang kami ng party, hanggang nag-uwian na, nakita ko na lang sa messenger ko, 3 a.m., na patay na nga siya. So nakakalungkot, biglang-bigla, yung kanyang energy mataas para sa paglilingkod. But isang katotohanan po na ang buhay natin ay nagtatapos. Hindi po ba? At katulad nga po nung 5 araw na ating paglalamay, paulit-ulit naririnig natin yung Word of God. Malinaw yung mamamatay ang tao. Diba? At malinaw po na dapat bago tayo mamatay, ginawa natin yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. At nakita ko naman sa Kanya, nagawa niya yung ipinagagawa ng Panginoon sa Kanya. So tayo po bilang mga tao, bilang mga nakakakilala kay Kristo, the best po is yung buhay po natin ay ilaan natin talaga sa Panginoon. Mapayapa po tayong haharap sa Diyos. Narinig ko po yung mga preaching nung Sabado, maging nung isang gabi. Nung Sabado po may preaching doon na ang buhay natin ay parang hamog. Diba? Example po yon. Bakit ko po ito sinasabi ngayon? Kasi karugtong po ito ng pag-aaralan natin ngayon. So, yung pag-aaralan po natin ngayon, dahil last niya na, medyo naiiba na po. Pero galing po doon sa mga tinalakay natin nung nakaraang gabi. Sabi po roon, may nagsalitang isang pastor na siya'y haharap sa Diyos. Tatawagin siya ng Diyos, welcome. Nagawa mo na yung ipinapagawa ko sa iyo. Pero titingnan po natin, saan po nagsimula ito? Diba? Ganon-ganon na lamang po ba ito ay nagagawa niya? Hindi po. Malinaw po sa Biblia na bago niya nagawa ang mga bagay na yan, siya ay nagkaroon muna ng tamang relasyon sa Diyos. So, dapat po talaga ganon ang arrangement ng ating relasyon sa Diyos. Magsisimula tayo na tayo ay napabilang muna sa mga anak ng Diyos. Di po ba? At kapag tayo po ay napabilang na sa mga anak ng Diyos,
magagawa na po natin yung mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa atin. So, patungkol po sa aming pagtatrabaho dito sa CIMAP, dito sa munisipyo po, kami po ang nagka-counseling ng mga, alam mo na, yung mga lumabas sa kulungan. Kasama ko po siya. At nakita natin yung, minsan ilan lang kami, pero nandun siya. Always present po. May ibang ginagawa, pero present pa rin doon. Dedicated po talaga siya sa pagtatrabaho. Hindi lang sa trabahong pang financial, kundi trabaho pong ministry sa Panginoon. So yun po ang napaka-importante na nagagampanan po natin yon. So ngayon po, hindi ko na po masyadong patatagalin. Actually, mahaba-haba po itong verses kasi na aking hinanda. Hindi ko na po nilagyan ng outline. Exegesis na lamang po natin kasi hahaba ng gusto. Dahil po ito ay huling lamay natin sa Kanya, o ililibing na siya mamaya. Kaya ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan po natin sa 1 Thessalonians, sa Tagalog ko po babasahin, chapter 4, verse 13. At tatawid pa po tayo sa chapter 5, verse 1 to 11. So, hindi naman siguro masyadong matagal to. I-explain na lang natin. Sabi po rito, mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Okay, titingnan po natin yung unang verse pa lang. Binibigyan po ng katatagan tungkol sa mga namatay na. Ano po ang makikita natin dito? Na hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So, titingnan po natin, sinasabi nung huwag kayong magdalamhati, ito po yung nakakaunawa na. Kasi lahat mamamatay. So, huwag tayong masyadong magdalamhati sapagkat ang pupuntahan niya ay mas mabuti kaysa buhay na ito. Di po ba? Pero may binanggit po ron. Doon po sa walang pag-asa. So, bibigyan po natin ng magandang paliwanag po yung walang pag-asa. Ang tinutukoy po dito na walang pag-asa ay yung mga taong hindi pa nakakakilala, hindi pa sumasampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga po, ang tao, dapat po habang nabubuhay pa, nagkaroon na siya ng tamang relasyon, sumampalataya na siya kay Kristo. Nang sa ganun po, magkaroon siya ng pag-asa. So bakit walang pag-asa? Kasi po, yung pag-asa natin talaga ay sa langit. At katulad po nitong babasahin natin uli, ang pag-asa natin ay muli tayong bubuhayin ng Diyos. Kaya sabi po rito, naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nanalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Tingnan po natin yung pag-asa natin. Tayo raw po ay bubuhayin ding muli. Di ba? Katulad ng nangyari kay Jesus Christ, siya ay muling binuhay ng Diyos. Sumasampalataya po ba tayo doon? Okay. Makikita po natin sa aking pag-iikot-ikot, pakikipagkwentuhan sa mga tao, foreigner man siya o hindi, lahat po nag-i-claim nito na siya rin daw ay bubuhayin muli, ay siya rin daw ay makakasama sa raptured. Pero ganun lang po ba yon? Wala bang prerequisite? Wala bang hinihingi ang Bible para kasama ka ron? So, hindi ko na po masyadong i-explain, mahaba. Bibigyan ko na lang po ng example ang buhay. Ang buhay po ng isang Kristiyano ay blessing sa karamihan. Blessing sa kapaligiran niya. Habang nabubuhay siya, blessing siya sa kapaligiran niya. Wala siyang kaaway, maayos ang pakikitungo niya sa kapaligiran niya, kaya nagiging ilaw siya, nagiging asin ng kapaligiran. So nagkakaroon po siya ng impact doon sa kanyang community.
So, kayo po ba yung mga kamag-anak ni Pastor? Naniniwala po ako na nagkaroon ng impact sa inyo si Pastor Ersel sa mga ginagawa niya. Dahil po nakikita niya yun. Ako po, hindi ko sinasabi na ang pamilya ng pastor ay lahat nagiging born again Christian. Hindi po. Malinaw po ang Bible. Sa pamilya mismo, may lumalabas na halos ayaw kang pakinggan. Di po ba? Sana wala naman doon yung pamilya ni Pastor Ersel. Pero ang buhay po, siya po ay magandang patotoo. At kapag po ang isang Kristiyano, totoong naglilingkod sa Panginoon, kahit siya ay namatay na, blessing pa rin siya. Di po ba? Katulad po ng nangyari sa kanya, namatay na siya, pero blessing pa rin siya. Ilang gabi tayo naglamay doon, at maraming tao ang nakarinig ng salita ng Diyos. Di po ba? Maraming nagising o binuhay ng Diyos yung kanyang pananampalatayang espiritual. At blessing siya. Kahit nakaburol na, blessing pa rin siya. Di ba? So, marami po. Minsan, pag mga buhay pa, hindi nagkikita-kita. Pero pag may namatay, nagkikita-kita. So, blessing pa rin po yung kanyang pagkamatay. Bakit? Naririnig po yung Word of God. Kanina po yung mensahe ko sa Christmas, sabi ko nga, ang talagang pinakamagandang regalo natin sa mga tao is yung kaligtasan. Wala na pong tatalo doon. Secondary na lamang po yung mga bagay. Kaya po yung ginawa ni Pastor Ersel, yung pag-share niya ng kaligtasan is malaking blessing. Hanggang ito po siyang nakaburol, malaking blessing pa rin sapagkat may Word of God na naririnig ang mga tao. At ang totoo pong lingkod talaga ng Diyos, kahit matagal na siyang patay, blessing pa rin siya. Bakit po? Sapagkat yung mga ginawa niya, hindi po nakakalimutan ng tao. Naniniwala ako marami siyang pinagpasahan ng kanyang pananampalataya. As a Christian po, dapat ito po ang talagang ginagawa natin. Hindi po natatapos sa ating buhay ang pagiging Kristiyano, dapat po ito ay naipapasa natin. Kung bago ka, nag-i-start kang mag-imbita, hindi mo pa kayang mag-share ng gospel. Pero kung matagal ka na, kaya mo nang mag-share ng gospel para yung tinanggap mo sa Panginoon na kaligtasan ay may ipasa mo sa iba. Yun po yun. Naniniwala ako marami siyang napagpasahan, kaya blessing pa rin siya kahit matagal na siya. Matagal man siyang nawala na, blessing pa rin doon sa mga napagpasahan niya sapagkat ito po ay kakalat ng kakalat. Di ba? Mayroon po tayong tinatawag na lifeline ng ating pagiging Kristiyano. Di po ba? Ito pong lifeline na ito, para pong pyramid, sa itaas, pero lumaki ng lumaki. Ganun po tayo sa Christian. Di po ba? Kapag ka po tayo ay lingkod ng Diyos, o tumangkap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, naligtas niya, hindi po tayo nagtatapos doon, kundi yung buhay po natin ay talagang kailangang maging blessing. Si Pastor Ersel po, dumaan man ng 10 taon, 20 taon, hindi pwedeng makalimutan. Tiyak ako, may mga kabataan dito na sa sharean. Mayroon po ba mga kabataan na sharean ni Pastor Ersel ng gospel? Yung mga ginawa niya, pag-preach niya, hindi po ito makakalimutan. Hindi po ba? Sa komunidad. Bakit ko po nasasabi? Kasi kami mismo, nakasama namin siya, 2 taon lang yata, pero nakita namin yung kanyang ginagawa. Ito nga, nakita ko noon, parang, kasi parang gusto niyang gawin lahat. Yung bang ganon, no? Para sa akin naman, hindi dapat. Di ba? Masigasig nga siya. Kaya nga ang ko sa kanya, talaga napakasigasig niyang tao. Kahit na dapat sa iba na yon. Pero siguro nakita niya na kailangan niyang gawin, ginagawa niya pa. So yun po ang pagkakakilala ko sa kanya. So ito po yung sinasabi ko, na blessing po tayo. As a Christian, maging blessing po tayo. Ngayon, kung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon, hindi pa po huli ang lahat. Mayroon po pong pagkakataon para kilalanin natin siya. So dito po naniniwala tayo na
tayo ay bubuhaying muli. At sa verse 15, sabi rito, ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Ano po ba pinag-uusapan dito? Pinag-uusapan po dito ay raptured. Darating po ang Panginoon, babalik siya, hindi siya pupunta sa lupa, nasa alapaap lang siya. At yung mga namatay na, katulad ni Pastor Ercel na namatay na, ililibing natin siya. Pag ang Panginoon bumalik, na nandoon siya sa alapaap, hindi po sinabi na bababa na siya sa lupa eh. Mauuna sila. Mauuna silang bubuhaying muli. Sumasampalataya po ba tayo doon? Na tayo ay muling bubuhayin. So mauuna po sila at yung mga nabubuhay pa, kung sakasakali, halimbawa ngayon mag-raptured o bukas mag-raptured, nauna na sila at tayo ay bigla na lamang magkakaroon tayo ng glorified body at dadalhin tayo roon. Ang sabi rito ay mamimit natin sila. Verse 16, sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit, bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Nauna ako ng explanation, palibasa po, lagi ko na itong nababasa. Pasensya na kayo, nauna yung explanation ko. Verse 17, pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Okay, isa pong dapat nating tandaan dito, na yung pong mga namatay na may pananalig kay Kristo, malinaw po sila ay nasa langit. Ngayon, kung tayo po kamag-anak niya na hindi po tayo nananalig kay Kristo, malinaw din po ang Bible, sabi roon, hindi ka mapupunta sa langit. Pagdating ng araw po na pagparito ng Panginoon, hindi mo na mamimit si Pastor Ercel. Sapagkat hindi ka kasama sa pamilya ng Diyos. Napag-aralan din po yan nung isang gabi na kailangan tayo ay ang sino mang sumampalataya at nanalig sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, dahil hindi ka napabilang sa mga anak ng Diyos, hindi ka mapupunta sa langit. Doon po magkakaroon ng problema, mahal natin yung isang tao, pero hanggang lupa lang. Pero kung pareho tayong sasampalataya sa Panginoon, hindi lang hanggang lupa. Magkasama tayo maging sa langit, sa buhay na walang hanggan. Kaya napakabuti po na tayo po ay sumampalataya kay Kristo. So, verse 18, sabi rito, kaya nga mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Tatawid po tayo, bibilisan na lang natin. Stress na pala, Hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan, hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng nanganganak. Okay, patungkol pa rin po ito doon sa rapture, Pero isang katotohanan po, kahit wala pa yung rapture, yung kamatayan dumarating. At hindi po natin ito maiiwasan. Katulad nga po nito, Pastor Ercel, hindi talaga namin iniisip Kahit sino, hindi iniisip na siya ay mamamatay. Napakalakas niya Di ba? Masayahing tao. Pero, dahil nga po yun lang binigay sa kanya ng Panginoon, biglang nangyayari. So tayo po bilang mga tao, dapat po iniisip din natin yon. Paano pa kaya kung bigla ring dumating sa atin yung ganyan? Di po ba? Handa ba tayo? Handa ba tayo na humarap sa Panginoon na sasabihin niya na nagawa natin yung mga ipinagagawa niya? So,
So, sa isang hapon pong ito, isang wake up po sa atin na kailangan po talagang ang ating buhay ay italaga natin sa Diyos. Napakasarap pong maglingkod sa Panginoon. Mapayapa, wala kang masyadong alalahanin sapagkat ang Diyos ang katulong mo. Siya ang gagabay sa iyo, anumang mga problema, mayroong kang nasasabihan. So kaya napakabuti po, dapat po ang ating buhay italaga natin sa Panginoon. Sabi rito, sa verse 4, ngunit hindi kayo mabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Okay. Sabi rito, kung ikaw ay talagang nananampalataya kay Kristo, hindi ka mabibigla dito. Di po ba? Always ready tayo. Kaya nga yung verse niya, Saan yun? Philippians 1:21 yun eh. Ang mamatay ay pakinabang, pakinabang, kung mabubuhay, nakalimutan sa English to eh. To die okay. Okay, pasensya na kayo, nakalimutan ko na yan. Iyon po ang verse niya. So, hindi siya takot. Diba? Ready siya. So, dapat po tayo, ready rin tayo. Verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Okay. Kapag ka po ikaw ay may relasyon sa Diyos, natural lamang yung ating kaisipan ay ginagabayan ng Diyos. Malinaw po ang nakipag-isa kay Kristo ay meron siyang banal na espiritu na siyang gagabay sa Kanya. Sabi po rito, tayo po ay laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. At verse 7, kung gabi, karaniwang natutulog ang tao, at kung gabi rin, karaniwang naglalasing, nabanggit yung paglalasing dito. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo'y nasa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa. Nasa ba tayo? Gawin nating baluti ang pananampalataya, ang pag-ibig, at helmet ang pag-asa sa pagliligtas naggagawin sa atin ng Diyos. Verse 9, tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang mga lingkod po ng Diyos, mga nakakilala kay Kristo, ito po, assurance po dito sinasabi, hindi po tayo parurusahan. Hindi tayo makakaras sa parusa ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos, hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito, dahil dito patuloy kayong mag-aalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Okay, tingnan po natin katulad ng ginagawa natin ngayon. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Ito po ay pagpapaalalahanan ng bawat isa. So tayo po ay nakaranas ng 5 gabi na punong-puno ng salita ng Diyos. Naniniwala po ako na sa araw na ito, tayo po ay nawa napabilang na dito sa mga tao na muling bubuhayin ng Diyos. Ako po ay naniniwala na lahat tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos. Pero ang tanong ko po, lahat po ba tayo ay nakatitiyak na mapapasama tayo sa mga bubuhayin ng Diyos? Nakatitiyak po ba tayong lahat? So bakit po walang sumagot? So lahat po na tumanggap at sumampalataya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At may kasunod po yon, ang kanyang pagiging anak
ay hindi kagagawa ng tao o kalikasan. Ang kanyang pagiging anak ay kalooban ng Diyos. So malinaw po dito po, sasabihin ko ang isang katotohanan na ang tao ay kailangang ipanganak na muli para mapabilang siya sa pamilya ng Diyos. Okay? Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami sa maiksing pinag-aralan namin at salamat ng marami, Panginoon, sa patutuo sa buhay ni Pastor Ersel, Panginoon. At sa pagkakataong ito, Lord, nawa, Panginoon, lahat ng nakikinig dito ay napabilang na nga, Panginoon, sa iyong mga anak. Nang sa ganong, Panginoon, dumating man yung sinasabi ng Panginoon na muli niyang pagbabalik, lahat po kami ay mapapasama na doon. Kaya naman, Lord, dalangin ko po na patuloy kayo po ang mangusap sa bawat isa. Maging inspirasyon po namin si Pastor Ersel na bagamat busy ay nagagampanan niya po yung mga bagay na ipaglilingkod niya sa Diyos. Salamat ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Homer, sa isang napakagandang mensahe. Ngayon naman po ay dumako tayo sa oras kung saan i-encourage ko kayo na alalahanin kung ano ang mga bagay na naranasan nyo kasama si Pastor Ersel habang inaawit yung isa sa mga paborito niyang kanta, that's Radical Love. In remembrance of him, I want you to watch or witness a video. Actually, it was played last night na. Pero gusto kong ulitin kasi ang saya-sayang makita yung buhay niya bilang patotoo na napakabuti ng Diyos at napakatapat ng Diyos sa buhay niya. Amen po. So if you want to pray for him, I encourage you to pray for him. Reminisce all the good things that you have shared with each other. My darkest hour, you gave me hope and gave me life. You gave your love that's greater. You lead me out of darkness and into your but now I see your mercy, it has set me free. Your favors all around me, your radical love has found me, and now I sing. Save my soul. No one else can make me whole. Jesus, you have won me. Your radical love surrounds me, and now I sing. Take my yours. Oh, it is yours.
sins now erased. The price you paid, the life you gave, the cross and the grave. My sins now, the price you paid, the price you paid, the life you gave, the cross and the grave. My sins now, the price you paid, the price you paid, the life you gave, the cross and the grave. My sins now erased. Take my heart, Lord, it is yours. It is yours. Lord, it is yours. It is yours. Lord, it is yours. Take my heart. Take my heart, Lord, it is yours. Lord, it is yours. Oh, take my life, Lord. Take my heart, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Take my life. Take my life, Lord, it is yours. Oh, it is yours. Oh, it is yours. Kaya kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, pagkatiwala natin sa Diyos yan. Dahil ang tunay na kaluhulugan ng Pasko ay pagpupuri sa Diyos. Kaya sana po, kung sasalubungin natin ang Pasko, kung ano man yung gusto natin, December 25, January 6, or September man yan, kung ano man yung pananaw mo, kung kailan ang Pasko, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, alam natin ang kahulugan ng Pasko. Dahil ang ating Panginoon ang ibinigay sa atin ng panahon ng Pasko. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Let us pray ngayong umagang ito. Inanayan ko po si Sister Risa para po magbigay ng mensahe ng pasasalamat sa lahat ng narito ngayon. On behalf of Pastor Ursa's family, nakasama niya to run the race, mga kapatid, kamag-anak. Hello po sa inyo. Kami po ng aming buong pamilya ay buong puso na nagpapasalamat. Unang-una kay Lord. Nagpapasalamat kami kay Lord sa 41 years na buhay na ipinahiram niya, bagamat maiksi, ngunit ito'y buong puno ng kabuluhan na 41 years na punong-puno na pagpapasaya sa amin. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng nagmamahal, nakiramay, nakadilamhati sa amin. Thank you po sa inyo. Nakikita po tayo siguro ni Pastor Ursel, ni Teacher Ursel. Natutuwa yun. Kasi nakikita niya kung sino yung mga nagmamahal sa kanya. Maraming salamat po. Sel, alam mo yun, love na love ka namin. Till we meet again, Sel. Alam namin, nako-comfort kami kung nasan ka ngayon. At least ngayon nasa magandang lugar ka na. Thank you po, Lord. Thank you po, Sister Risa. Tayo lang po ay panalangin po natin bilang benediction.
Okay. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na nasa langit, ang may akda ng buhay at kamatayan. Amin pong kinikilala na ikaw ang bukal ng tunay na kapayapaan at kaaliwan para sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagkaloob mo po ang iyong kaaliwan para sa mga kapatid naming namimighati dahil sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay na si Pastor Ersel Fernando. Tulungan mo kaming lubusang magtiwala sa iyong kalooban para sa amin. Nang sa gayon, sa aming pagpanaw sa mundong ito, masumpungan naman namin sa iyo ang isang walang katapusan at maluwalhating tahanan sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Let's pray po. Panginoon, thank you Lord sa buhay ni Pastor Ersel. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hinahayaan namin siya sa iyong kamay, Panginoon. Pinagkakatiwala namin siya, lubusan namin, Panginoon, na inaasahan na talagang siya ay nasa piling mo. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maaari na po tayong tumungo sa Mount Zion kung saan po ibibigay natin ang huling sulyap kay Pastor Ersel. Maraming salamat po sa lahat ng narito on behalf of Gio's family at sa pamilya po ni Pastor Ersel. Mag-ingat po tayo patungo doon, magkita-kita po tayo. Maraming salamat po. Yung plastic. Yung plastic. Ano ba? Naka-reset na ba ito? Oo, nakaset na. Baka kami yan. Tanggal eh. Dito saan ba? Dito lang. Ay, dito. Check, so. Check, so, check. Check, so, check. So. Check, so, check. Hey, check, so, check. Check, so. Maraming salamat po sa mga nakarating ngayon at safe tayo, praise God. Naniyahan ko lang po sa ang ating Pastor Homer na magbe-benediction po sa ating kapatid at pinakamamahal na si Pastor Ersel. Okay, basahin po muna natin. Sabi po, salita ng Diyos, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako nagkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako natatakot pagkat ikaw ay kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanib. At kayo'y pagpapahingahin ko,
pasanin ninyo ay aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Huling sulyap na po tayo. po, ilagay na po natin doon sa
than po, yung mga guhulog po ng bulaklak, lumapit na po kayo dito. Makapangyarihang Diyos, Panginoon, at may lalang ng isang nilikha, may akda ng buhay ayon sa inyong dakilang kalooban, at habag, minabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming kapatid na si Pastor Ersel Fernando. Ngayon ay amin pong itinatalaga sa lupa ang kanyang katawan, upang sa lupa, abo, sa abo, alabo, sa alabo. Mapalad ang mga namatay kay Kristo, sapagkat sila ay may pag-asa ng walang hanggang buhay. Ito, pwede mo na po yung lapit natin. Mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataong makilala at Paano naman siya ni Ali? Wala mga yari lang. Pagka mga dito. Ito po mga lukong. para matiklopin. Hindi ko nga ito mga pa. Hindi. Stop mo na lang. Ha? Stop mo. Po ay nagpapasalamat sa mga kaibigan na sumalo dito, no, sa kanilang church member. Papasalamat po kami. Kabahagi po si Ersel sa aming gawain. Very energetic, pero life is short. Lagi niya sinasabi, life must be in preparation. No? Sana namnamin po natin ang mga narinig po natin salita ng Diyos, kasi one of these days you are going to meet your Creator. Wala pong pinipiling araw, walang pinipiling oras, walang pinipiling edad. Pero one of this day, ganun din po mangyayari sa atin. We are going to die and we are going to face our own Creator. No? Whatever preparations you have made on this world, no, you are subject to meet God, and that will be your accountability. No? Salamat po sa lahat at sa mga kay Pastora Joy, mga kanilang pastor, mga kaibigan, mga co-workers, at mga kapamilya ng yumaong si Ersel. Marami pong salamat. God bless you. Tatay ka na.